sa loob ng libo-libo, hindi milyon-milyong taon. Matagal nang gustong magkaroon ng laro ang mga tagahanga ni Godzilla na magpapalaya sa kanila sa paghihirap. Taon-taon, Mobile game pagkatapos ng isa pa, naghintay sila. Pagkatapos, nangyari na. kamusta si Jacob ito? May Atomic News Update, malapit na matapos ang paghihintay para sa Godzilla na laro. Hindi ko sinasabing basta laro lang ito. Magkakaroon tayo ng remaster ng isang napaka-espesyal na laro para sa akin at sa marami pa. Paborito kong Godzilla na laro ang Godzilla Destroy All Monsters Melee. Melee! Isang Godzilla fighting game mga kaibigan. Mukhang nagbunga rin sa wakas ang mga taon ng pagsasayaw ko ng Godzilla Game Rain Dance. Matagal na nating gusto ng larong tulad ng Pipeworks Trilogy. At ngayon, makukuha na natin ito kahit remaster lang. Ang mga remaster ay para sa mga larong 25 taong gulang na, kaya simulan na natin ang paghimay ng trailer na ito. Aminado akong medyo excited ako. Hindi na nag-aksaya ng oras ang trailer sa pagpapakita ng bida ng palabas, si Godzilla. At sa pagkakataong ito, mapapansin ng ilan sa inyo na talagang kamukha niya si Heisei Godzilla. Ang orihinal na Destroy All Monsters Melee ay may disenyo ni Godzilla 2000 at isang tinawag na Godzilla Sayam Napu. Kung tama ang alaala ko, hindi naman talaga kamukha ng totoong Heisei ang Sayam Napu, Godzilla Sayam Napu. Sana ibig sabihin nito ay magkakaibang anyo si Godzilla mula sa iba't ibang panahon at hindi tulad ng Destroy All Monsters Melee, hindi ito bibilangin bilang isa sa mga halimaw sa laro. Ayon sa impormasyon mula sa Atari, ang publisher ng laro sinasabi na magsisimula ang laro na may 12 halimaw na roster na kailangang i-unlock gamit ang isang mas bago at mas masayang sistema. Pareho lang ang 12 halimaw sa original at may 2 slot na binigay sa ibang bersyon ni Godzilla kaya medyo nakakabitin noon. Mas maraming bersyon ni Godzilla, mas mabuti, pero may iba pang halimaw na gustong mapasama sa laro. Kaya sana bawat halimaw ay may kakayahang magpalit ng itsura depende sa gusto ng mga tao na gamitin nang hindi inaalis ang pagkakataon ng ibang halimaw na mapasama sa laro. Habang pinag-uusapan natin, wala pang balita tungkol sa Monsterverse na halimaw sa laro. Sana magkaroon ng malaking DLC update para dito sa hinaharap. Kung gusto nilang sumikat ang laro, ang pagdugtong nito sa Monsterverse at minus na pelikula ay malaking tulong para lumago ito lampas sa dating mga tagahanga. Gusto ko lang talagang maglaro bilang mga halimaw sa Monsterverse. 3 kaiju lang ang ipinakita sa trailer na lalabas sa laro. Si Godzilla, Showa era Mecha Godzilla na astig na dagdag at tatalakayin pa sa video at syempre si King Ghidorah. Ang pangunahing kaaway ni Godzilla, muli. Hindi ko talaga matukoy kung ang disenyo na ito ay mula sa Showa o Heisei era. Para sa akin, parang pinaghalo ng dalawa. Ito na ang tamang oras para talakayin ang disenyo ng mga halimaw at graphics sa trailer. Bagong-bago at malinis ang disenyo, malaking improvement kumpara dati. Medyo parang cartoon ang dating ng mga modelo, hindi sa kalidad kundi sa kabuuang disenyo. Maganda pa rin naman ang itsura nila, wag mo akong intindihin ng mali, at kung iisipin na ito ay overhaul ng larong ginawa nung 2002, masaya na ako sa nakukuha natin. At makikita natin ang pasilip ng laban sa pagitan ng dalawang iconic na halimaw na ito na nagbibigay sa atin ng magandang ideya kung paano ang magiging pakiramdam at gameplay ng remaster. Maganda mga tol, malinis at pulido ang itsura, halos kapareho ng orihinal. Pero nasaan ang UI? Baka tinanggal lang ito para sa trailer kasi hindi ko inaasahan na aalisin nila ang health bar at power meters na mahalaga sa fighting game para magbigay ng impormasyon. Pero sana sa totoong laro, simple lang ang UI tulad ng classic at hindi gaya ng larong Godzilla sa PS4 na parang sumabog sa screen mo at masyadong mukhang arcade at masyadong lantad sa harap mo. Ayoko ng ganyan na sagad sa screen, lalo na't ang ganda ng atmosphere ng mga mapa dito. Uulitin ko, wala namang espesyal sa mga graphical details ng paligid. Parang laro lang ito mula 2012 kung magiging tapat ako. Maganda siguro yung vibe ng mapa, di ko lang alam paano ipaliwanag. Ang paligid na ito ay nagpapaalala sa akin ng golden hour scene mula sa Godzilla Minus 1 na tumutulong para magmukhang pelikula at hindi laro, isang magandang modernong update. At mukhang hindi naman liliitan ng mga mapa, mukhang marami pa ring espasyo para ihagis ang kalaban sa kabilang dulo, 'di ba?
Pwede mo pa ring pulutin ang mga gusali at ihagis sa kalaban na ilang beses na ring nakaligtas sa akin. Mga tol, ilang segundo pa lang sa trailer pero sobrang excited ko na agad nung una ko itong napanood. Sabihin nyo sa comments kung ano naramdaman nyo sa trailer. Para sa akin, malaking dahilan nito ang galing ng editing ng trailer. Seryoso, dapat bigyan ng bonus ang mga to, Pipeworks. Perpektong trailer ito para sa laro. Malaki dito ang ambag ng musika at sound effects na swak sa tema ng malaking rumble na Godzilla na laro. At mukhang babalik tayo sa London. Iniisip ko na lahat ng mapa mula sa orihinal na laro ay babalik dito sa remaster at ang London ay isa sa mga paborito ko noon. Mayroon itong grungy, Jekyll at Hyde na aura sa mapa na nagpapatingkad dito kumpara sa iba. Malinaw ko pang naalala ang tubig sa gitna at talaga namang buong mapa na ito. At saka, napapaalala nito sa akin si Destroya. Naalala ko kung paano ko inis ang tatay ko at iba pa sa paulit-ulit na tailspin attack at excited na akong gawin ulit yon. Gets ko, mahirap talaga alisin ang tingin kay Godzilla at sa laban pero ayon sa mga mapa, ito ay maingat at tapat na adaptasyon ng klasikong laro. Sa likod ng eksena sa London, makikita mo ang Rage power-up. Hindi magiging destroy all monsters melee kung walang kaunting rage. Nakakatuwa na hindi nila inalis ang pagbabalik nun. At kung nakakatuwa yon para sa'yo, mukhang ibinabalik din nila ang mga environmental elements ng laro na kailangan laging bantayan ng mga manlalaro. Kita mo yung UFO? Mukhang kaya nitong pansamantalang maparalisa ka sa pwesto gaya ng dati sa lumang laro. Naalala ko na sobrang saya ng mga ganitong twist sa laro. Isang saglit lamang, ikaw ang lamang sa laban, tapos bigla ka na lang hindi makagalaw at binubugbog ka na ng kalaban mo hanggang sa matalo ka. Nakakainis pero masayang dagdag sa laro. Sana lumilipad pa rin si Mothra para suportahan ka mula sa ere. Kaya siguro Monster Island ang paborito kong mapa sa Destroy All Monsters Melee at talagang binigang diin ng trailer na babalik ang mapa na ito. May kakaibang astig talaga sa mapang ito. Yung natural na tanawin, mga bundok at mga nakatayong istruktura na pinagsama sa mga sci-fi na gusali ay parang perpekto talaga para kay Godzilla. Pinaghalo ang natural na mundo at teknolohiya sa tamang balanse. At mukhang marami sa mga paborito noon, kasama na ang Seattle at Osaka, ay mapapasama sa laro. Kinumpirma ng Atari na kasama na ang alien mothership mula sa lumang laro para makumpleto ang walang mapa sa bundle. Sa maikling montage ng mapa, malinaw nating nakikita ang iba't ibang uri ng mapa. May kanya-kanyang dating at karakter ang bawat isa kaya naiba sila at hindi mo mararamdamang iisang mapa lang ang paulit-ulit mong nilalaro. Makikita rin natin ang day at night na bersyon ng bawat mapa. Maganda ring malaman na hindi tayo magkakaroon ng remaster na mas konti ang laman kaysa orihinal na madalas nangyayari ngayon. Kahit na limitado ang graphics sa remaster na ito at medyo mukhang patag at parang Lego ang mga gusali, sa palagay ko, nababalanse ng kakaibang personalidad ng bawat mapa ang bagay na yon. Dahil dito, hindi ko na masyadong pinapansin ang detalye at graphics. Kung gusto mo talagang suriin ang epekto ng laro, pwede mo naman, gaya ng pagtukoy kung kailan gumuho ang gusali at naging malalaking bato. Pero gusto ko pa rin yun. Parang early 2000s ang laro na bagay lang dahil ganoon ang dapat nitong vibe. Remaster ito ng 2002 game. Pero maganda sana kung makakakita pa tayo ng kaunting dagdag na trabaho dito bago ilabas ang laro para makumpleto ang package at maging kasing ganda hanggat maaari. At kung maganda ang benta ng remaster na ito, baka balang araw ay makakuha tayo ng next gen na fighting game na may napakagandang graphics at gameplay. Pero dahan-dahan lang muna. Hindi mo masasabi na pangit ang graphics. Mukhang solid at magandang remaster ng original. Para sa kung ano ito, nagagawa nito ang trabaho. Gusto mo bang malaman ang astig sa remaster na ito? Hindi lang pwede magkasama sa isang console gaya dati, pati online din. Sa wakas, magkakaroon na ng online video game si Godzilla kung saan magsasama-sama ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mahalaga ang pagbibigay sa fans ng paraan para mag-ugnayan at mapalago ang community. Kita ko na agad ang mga tournament at duelo na mangyayari. Pero sabihin na natin, ayaw mo palaging makipaglaban sa iba. Meron namang destruction mode kung saan pwedeng ilabas ng mga manlalaro ang kanilang init ng ulo sa mga gusaling walang kalaban-laban. Malamang may time limit, points amplifier at iba pa para magmukhang arcade game ito.
Siguro hindi ko masyadong lalaruin ang mode na ito, pero maganda na meron para sa mga ayaw laging mataas ang blood pressure. Mukhang madadagdagan pa ang mga mode, kaya talagang nakakaintriga. Kung curious ka, magiging malaking sandata ng G-Men ang atomic breath ni Godzilla dito at bawat halimaw ay may kanya-kanyang espesyal na kakayahan at skill set tulad ng orihinal. Pero hindi tulad ng orihinal, makukuha natin ngayon ang OG Showa era Mecha Godzilla sa pagkakataong ito. Sa lumang laro, masaya gamitin si Heisei Mecha Godzilla at marami magagandang alaala. Pero ngayon, pwede nang gumawa ng sarili nilang magagandang alaala ang mga tao gamit ang Showa na bersyon. Umaasa pa rin ako na lahat ng halimaw ay magkakaroon ng mga skin mula sa iba't ibang panahon ng mga pelikula at makukuha pa rin natin ang Heisei at iba pang Mecha Godzilla na hindi nauubos ang roster slots. Sa ika-3 ng Nobyembre ngayong taon, malalaman nating lahat at mukhang lahat ay magkakaroon ng pagkakataong malaro ang larong ito. Kasama ang Xbox, PlayStation, Nintendo at Steam sa maglalabas ng larong ito. Bagamat digital lang ito sa Xbox, medyo kakaiba. Mga pare, napakagandang bagay nito para kay Godzilla at sa buong komunidad ng kaiju. Matagal na tayong sabik sa isang magandang larong Godzilla, lalo na sa isang magandang fighting game ng Godzilla na gustong-gusto ng marami sa atin. Dahil ito ang Destroy All Monsters Melee, paborito kong Godzilla game nung bata ako. Aaminin ko, sobrang saya ako rito. Nostalgia man o hindi, talagang maganda ito at mukhang hindi naman nila sisirain o papalpak ito. Sana nga. Base sa trailer, nakita ko na lahat na kailangan kong makita para excited akong abangan ang larong ito. Yung ilang puna ko ay maliit lang, kaya palalampasin ko para ma-enjoy ko bilang tagahanga. Sana hindi sira ang laro paglabas. Nanangarap pa rin akong magkaroon ng AAA blockbuster na Godzilla game na may next-gen effects na damang-dama mong ikaw si Godzilla o ibang halimaw. Ngayon, ang Godzilla Destroy All Monsters Melee Remastered ang bayani na nararapat at kailangan nating mga tagahanga. Kung gusto ninyong todo naming i-cover ang larong ito paglabas nito, tulungan ninyo kaming ipakalat ang video na ito at ibahagi ang balita. Nag-iisip na kami kung paano kami makakagawa ng mga astig na video gamit ang laro. Kaya kung may magaganda kayong ideya, sabihin nyo lang sa comments. Kung magkakaroon ng gaming content sa Dangerville, na yon ang tamang panahon. Masaya ako. Sana masaya rin kayo. Kita-kits mamaya. Jacob, out.